Why are the baby boys dating their titas right now? Ako lang ba yung nakapansin ng ganitong dynamic sa relationship na mas older yung girl tapos mas younger yung guy? Kasi nasanay naman tayo sa setup na mas older yung guy at saka mas younger yung girl. Pero ngayon, dumadami na yung setup na older women are dating younger men. Pero I kinda understand the logic behind it. Kasi ito isipin mo ha, a 32 to 35-year-old woman, most likely, established na yan sa career. Hindi naman lahat, pero most likely. Malaki din yung chance na nagawa niya na yung mga gusto niyang gawin sa buhay, nakapag-travel na yan, at marami na rin yan experience sa mga boys. Nakapag-party na rin yan. Basically, she's at the point of her life na nagawa niya na most of the things na gusto niyang gawin at medyo ready na rin gumawa ng family. Idagdag mo pa yung pagiging looking young, edi finish na. Now here comes si baby boy. When I say baby boy, hindi teenager ha. Someone who's like 25 to 28 years old. Now itong si baby boy, let's say 28 years old siya. Tapos medyo satisfied na siya sa career niya at medyo financially stable na siya. Statistically, kasi lalaki din naman ako, most men at the age of 26 to 28, 29, nagkakaroon na yan ng urge para bumuo ng pamilya. Now, hypothetically, this 28-year-old baby boy na financially stable, na gusto na mag-start ng family, tapos gusto niyang mag-family dun sa younger woman. Let's say si girl is 26 or 25. At this age of time, a woman who is 25 or 26 is too young to get married. Kasi isipin mo, kakatapos pa lang niya ng college, nagsa-start pa siya ng career, at saka ang dami pa niyang gustong gawin sa buhay. Idagdag mo pa ang economic status ng Pilipinas, and most likely, malaki ang chance na si 26-year-old girl, isang breadwinner, panganay sa pamilya, pag-asa ng pamilya para umangat sa buhay. Tapos iaas mo siya to get married. At itong ganitong situation, hindi siya super rare ha, common siya sa Pilipinas. Kaya the chance of that woman, the 26-year-old woman to say no to marriage kasi panganay, breadwinner at pag-asa ng pamilya is very highly likely. Kaya itong si 20-year-old baby boy would rather choose a 32 or 33-year-old woman na nagawa na lahat ng gusto niyang gawin sa buhay. Ready to settle down for a married life, tapos looking young pa. And if you look at the economic status ng Filipinas, hindi na ngayon practical na magkaroon ng maraming anak. So I think a 32 to 33-year-old woman, kahit sabihin pa natin 35, can handle raising one child. Or kahit sabihin natin 2 children. Mga 32 to 35-year-old titas, carry nyo pa ba? Baka naman ako lang nag-a-assume. Carry pa, di ba? Ha? Yun lang sa tingin ko yung logic behind that. Kasi, why not, di ba? At saka marami akong friends na mga nasa 30s na. Yung mga lumalanda sa kanila, mga 21, 22. Tapos ako na lang yung napapasabi, sus ko day, pwede na muna niyang maging nanay. Pwede ka nang tumutoy dyan. Ay, wait, pwede nga silang tumutoy.